ang pinakang layunin, pinakang motivation natin why we have started uh, intentional disciple-making culture. Kasi ang pinupursunan natin, hindi lamang po basta church, kundi we are pursuing an intentional disciple-making culture in SCBC. So, pinag-aralan po natin ito na, kumbaga, dinifferentiate natin yung pagkakaiba ng kultura at ng basta activity or program lang. Malaki kasi po yung pagkakaiba yon. Hindi ko na masyadong uulitin. Tapos itong disciple, nire-review ko lang naman po itong pinakang introduction natin. A certain kind of product. A certain kind of product. Anong uring mga mananampalataya? Anong uring mga disciple? Anong uring mga lingkod ng Panginoon ang nais nating makita para sa church? Especially sa mga susunod na henerasyon. So dapat ma-define natin ano bang uri ng mga disciple. Hindi basta tayo gumagawa ng discipleship, mentoring, but yung process kasi ay nakaugnay yon sa kung anong uri ng mga lingkod or alagad ang nais nating makita ayon sa Biblia, ayon sa itinuturo ng Bible. Kaya nga, dito ay iniisa-isa po natin ito, disciple. And then, disciple-making. Disciple-making. Ito po yung tinatawag na a certain kind of process. Kumbaga, hindi ka basta nag-establish ng, ito yung ating mga gagawin. Itong process na ito nakaugnay dito sa product na gusto nating mangyari. So, kaya napakahalaga muna na ma-define natin kung anong uri ng mga disciple. Kaya nga, a certain kind of product or disciple mula sa Biblia ang nais nating makita sa SCBC. Hindi lamang ngayon, kundi especially sa mga susunod na mga years. Tayo naman, parang ganito gusto ko kayong tanungin. In 10 years time from now, ano ang nakikita nyo sa SCBC? 10 years from now. Anong SCBC ang parang na nakikita nyo? O gusto nyong makita? Anyone? Yung mga kabataan ngayon, sila ng mga nakatayo. Sila ng mangunguna. Daughter Church. Yeah. Maganda yung sinabi ni Sister, ano nga pong pangalan po niyo? Sister Erma. Yung mga kabataan natin ngayon, ang mga magsusunod na whether we like it or not, sila na yung mga leaders na mga tatayo. Now, ang isang mahalagang tanong doon ay, ngayon pa lang, pwede na nating makita kung anong klaseng mga leaders ang tatayo in the future. How? Paano? Pagka po sila ay well-equipped, Yeah. discipline, trusting God, and then... Yeah. Totoo po yun. Kaya napakahalaga kung yung sinabi ni Ate Juliet ay mai-impart natin, na ituturo natin, na i-equip natin sa mga next generation of leaders. At least ngayon pa lang, kita na natin kung anong klase mga leaders ang tatayo
Di po ba? Sabi ko nga sa mga bugkalot noon, pag nag-i-speak ako doon, ano ang bugkalot? 10 taon mula ngayon. Ang ibig kong sabihin, I would like to challenge them to really invest, mentor the next generation of leaders. Actually, ito namang aking mga pinagagawa ngayon. Ang talagang nasa puso ko ay ang future, ang next generation of, yung mga next generation. Kailangang maihanda sila intentionally. Kaya napakahalaga na kung ito yung gusto nating mangyari, alam ba, yung sinabi ni Auntie Juliet, yun yung mga nakikita natin, at kayo rin, meron kayong nakikita, paano natin sila dadalihin doon? At doon pumapasok yung process. The word process. Ano ho? Ibig sabihin, yung process kasi ganito eh. O narito ka. Yun yung, doon sa bandang lugar na yon, natin sila gustong dalhin. Pero yung mga in-between na dadaanan nila, yun yung gusto nating maiayos, maihanda. Amen po ba? Kaya meron tayong mga ginagawa na mga dinatawag na discipleship pathways. Discipleship pathways. Pathways. Daan o landas. Katulad yung ito, siguro very talagang alam na natin yung SCBC. Itong process na ito ay tinatawag na pathway o yung process. Okay? Anong gusto nating makita? Yung certain kind of product or disciple, mamaya i-discuss ko. Kaya dito sa S is sow. Ito yung pagtatanim ng gospel sa mga unbeliever. Pero bago mo pa man sharean o nakita, hindi lamang basta magkakaroon ka ng pasanin na itong tao ay makakilala sa Panginoon, mabaptize, kasi usually ganun eh. Ang tingin lang natin kasi sa mga sinisira natin ng gospel, tumanggap sa Panginoon, mabaptize, and after that, parang wala nang, kumbaga ang challenge sa atin ngayon pa lang sinisira mo na ng gospel, pero makikita mo itong batang ito magiging disciple. Hindi lamang disciple, maging disciple maker. Yun yung pinakang ultimate na pangitain natin eh. Hindi sila basta maging disciple lang, kundi maging disciple maker katulad natin. Nasusundan niyo po ba ako, mga kapatid? Kaya dito sa cultivate, build up, commission. So dito sa commission, we commission them sa ministry, and we commission sa leadership. Sa leadership. Now, tingnan niyo po itong cultivate kasi, ang tinatakal natin dito yung paano maunawa ng isang bagong baptize yung pagiging miyembro niya sa church. Anong expectation at anong expectation din ng church. So, mga basic truth yung ating itinuturo doon. Yung baptism, binabalikan yon, yung salvation, yung ordinance, tapos itinuturo din doon yung ang church din. Pinapakilala natin sa mga bagong baptize, ano ba ang SCBC? Kaya doon sa lesson, meron doon merong history para malaman nila na, doon pala nanggaling ang SCBC. Cultivate, build up, ito naman yung maturity. Dito kasi, ang gusto nating i-build up or impart sa kanila ay yung loyalty. Loyalty sa church. Unang-una, loyalty siyempre sa Panginoon.
at yung pagmamahal nila sa iglesia. Kasi hindi mo pwedeng expect ang isang miyembro na maglingkod, mag-sacrifice, magbigay ng time, kung hindi na-develop sa kanya yung pagmamahal, una sa Panginoon at pagmamahal sa church, pagmamalasakit sa church. Kaya dito, tinuturuan natin silang mangarap. Ano bang pangarap mo sa church? Ganito, lumago, pero nakikita mo ba nakasama ka doon sa pangarap na yon? Sa maturity naman, so spiritual na paglago. Dito, pumapasok na yung Christ-likeness, yung pagbabago. Hindi lamang kasi itong pathway, itong IDMC, it is not just imparting information, but we pursue transformation. Habang ini-apply nila yung mga natututunan nila. So dito naman, sa paglilingkod, sa ministry, and leadership. Ang problema, malaking challenge kapag napunta dito sa leadership position and ministry position na hindi na-develop ang loyalty sa Panginoon at sa church, yung Christ-likeness, yung maturity, and then i-commission mo dito, may problema. Magkakaroon ng problema. At yung problema na hinayaan mong mangyari, yun ang nagiging kultura. Anything na hinayaan mo, positive or negative, na mangyari at tuloy-tuloy na mangyari, it becomes a culture. Lahat naman, whether we like it or not, meron tayong kultura. Merong kultura na na-develop sa matagal na proseso. And sometimes, merong mga kultura na hindi na siya akma sa ginagawa ng Panginoon sa kasalukuyan. And that's the reason why we need to develop a culture. Kasi you cannot change a culture unless you develop a new culture. Kaya nga pinag-usapan natin is a disciple-making culture sa church. So, yun yung pathway. Meron tayong disciple-making, a certain kind of process. Dito sa process na ito, dyan papasok ang DG, ang mga discipleship group, mentoring group, na ibig sabihin, hindi lamang dito kumakain sa church, kundi merong how I pray na ang bawat mananampalataya sa SCBC, dumating ang SCBC sa isang pagkakataon ng bawat isa ay merong involvement na small groups, whether it is a Bible study group or a mentoring group or discipleship group. Kasi yun yung structure. This is the process, pero paano natin isasagawa at imi-maintain. Yun, doon papasok ang mga small groups, ang mga Bible study groups. Dito yun, magko-contribute sa Kaya, meron siyang process. Now, yung culture. A certain kind of pattern na naita-transfer natin sa kasalukuyan at sa mga sumusunod na generation. Kaya yung culture, pag narinig nila yung SCBC, taga-saan ka? Tingnan nyo pag narinig nyo ang CCF, ano ang agad na identity nila? Discipleship. Ang CCF, kanya matindi yan sa discipleship, matindi yan sa mga life groups nila. Yan sa CCF, hindi pwedeng maging tagapanguna na wala kang involvement sa mga mentoring group. Ibig sabihin, meron ka ring, kaya nga si Tantan nung pumasok doon, talagang ang nag-cater sa kanya unang-una is a discipleship group.
Tapos, yun yung process nila. Kumbaga, ang kultura, napakalaki, habang lumalaki ang church, dapat din itong lumiliit. Paano yung lumiliit? Habang lumalaki ang church, especially sa quantity, dapat din itong lumiliit. Saan? Merong mga small group na pwedeng mag-cater sa lahat. Kasi just imagine, ang isang napakalaking church, paano nyo ma-cater kung walang mga small groups or small structures na ikini-cater? Kaya nga ako natutuwa, yung mga umattend sa Breakthrough Youth Camp, nakakatuwa. Dahil pag uwi nila dito, kahit bago pa man sila dumating o pumunta doon sa Breakthrough Youth Camp, itong mga kabataan natin, meron na silang structure ng pag-aalaga. Meron na silang structure na, kaya nga pagkagaling sa Breakthrough Youth Camp, yun, meron na kaagad na usually, kalimitan, yung mga kabataan, maiinit yan, masisigla. Mag-iisip tayo, ano bang programa ang pwede nating, ang nakakatuwa dito sa atin, especially na I really appreciate yung youth leaders natin. Talagang narin yung intentionality nila, na even yung mga bagong bautismo, sila MJ, sila Jared, meron na kaagad na talagang nag-aalaga sila. Kaya nga even sila sila Lani at si Princess, nung una-una yun, pag nakikita ko talagang napakamahiyain, pag lalapitan mo talagang, pero ngayon natatapang ng magturo ng mga bata sa pulo, nagdi-disciple sila ng mga kabataan. Kaya sila na rin talaga ang, ibig sabihin, nakakatuwa na meron tayong mga nangyayaring process. So, and hopefully, yung pattern na yon, yung sistema na yon, na itatransfer natin intentionally, naturally. Hindi siya pilit, kundi overflow ng nangyayaring. Kaya ito, yung ginagawa natin, kahit paano, nakakatibag-tibag na tayo in establishing na maunti ng kultura. Kaya at least, meron tayong pwedeng asahan, pwedeng tayong expect. So ito po yon, intentional disciple-making culture. Ang ipinupurso natin is certain kind of passion. This is our passion. Yung pinakang battle cry natin, master the gospel and be mastered by the gospel. Yun yung laging, gospel, puro gospel, pero gospel. Alam niyo po ba ang susi in imparting passion and direction sa church is what? Repetition. Paulit. Na naman. Ito yon. So, a certain kind of passion, a certain kind of product, a certain kind of process, and pattern. Any question? Meron po ba kayong tanong? Kaya mapapansin nyo, paulit-ulit ko rin itong sinasabi para at least makuha talaga natin. Okay? Kaya salamat sa Diyos dahil bagamat tayo ay mag-iisang taon na sa September, naroon pa lang tayo sa pangalawa. Talagang diniscuss natin ng may diin yung a certain kind of passion. Why is it important for us to be intentional? What does it mean to be intentional? Yun yung mga sinagot natin in the past How to be intentional. Yun yung mga issue na ating diniscuss. So yun pa lang yung una. Now, narito tayo ngayon sa a certain kind of product. A certain kind of product.
Kaya meron tayong ginagamit na acronym. Ginamit po natin yung acronym ng disciple. Para at least alam natin kung ano yung ating ipupursue. Excuse me po. Bakit ayaw niya? Saglit lang po. Diyan, ano nga ang password nito? Ng Anycast? Kasi nag-disconnect siya eh. 1? 1 to 8. Di-disconnect siya. Pasensya na po. Ayan. Doon ko na lang i-connect kaya. Send. Magtanghalian po muna kaya tayo. Nag-disconnect siya. Ayan. Anong? 2?
Basta ilagay mo lang dyan. So, nasa ano nga po ako? Okay, nasa number 2 tayo. Intentional disciple, a certain kind of product. Now, ano yung mga katangian ng disciple na gusto nating i-pursue? Number 1, devoted in knowing God. Meron siyang malalim na naisin na makilala ang Panginoon. Number 2, someone who imitates his master. Okay? Ang issue dito, yung pagiging Panginoon ni Kristo. Okay? Then, pangatlo, secured in His identity. Letter C, someone who is clear in His purpose. Pansinin po nyo ito, yung knowing God, master, identity, purpose. Impacted by biblical values, prevails with right priority, and lives in the power of God, established in His foundation. At dito, mayroong ilang tatlong yan. Puro question yan na ating sinasagot. Yan yung mga issue, biblical theology, biblical allegiance, biblical identity, purpose, value, priority, empowerment, and foundation. At ito may yung mga basic questions na ating sinasagot. Who is God? Who is my master in life? Who am I? What am I called to do? What is of ultimate importance in life? Ito yung mga katangian na sinasagot ng disipulo na gusto nating mangyari or lumitaw sa SCBC. Kaya nga, kung makikita nyo, ito ay nakaayon sa bilog ito, a circle. Yung una, who is God? Yung biblical theology will eventually determine biblical allegiance, yung lordship. At kung sino ka kay Kristo, ay makakatulong na sagutin, sino ka? Who am I? Yun yung biblical identity. Kapag alam mo kung sino ka, anong malalaman mo? Yung purpose mo, layunin. At kapag maliwanag ang layunin, magkakaroon din ng tamang pagpapahalaga sa buhay. Kaya ang isang disipulo, hindi lamang kumikilala sa Panginoon, namumuhay sa ilalim ng pagiging Panginoon ni Kristo, lumalago sa kanyang identity in Christ, at alam niya at maliwanag sa kanya yung purpose, at mula doon, nagkakaroon siya ng tamang pagpapahalaga sa buhay. At siyempre, kapag meron kang tamang pagpapahalaga sa buhay, malalaman mo kung ano yung priority mo. Yung priority, ang siyang magbibigay sa atin ng spiritual strength. For example, kapag ipinrioritize mo sa buhay mo yung mga spiritual discipline, prayer, worship, fellowship, yon, lalakas ka sa iyong buhay pananampalataya at doon ay makakatulong na ikaw ay lumago bilang isang Christ-centered disciple, intentional disciple making culture. Ito yung ating ipinupursu. Kaya itong bilog na yan, yung 8 na aspeto, yun yung sumasagot doon sa tanong na what kind of product ang ating ipinupursu? Kaya yung disciple, intentional disciple. Kaya ngayong umaga, yamang natapos na tayo doon sa knowing God,
Natapos na tayo doon sa biblical allegiance. Ngayon naman ay pag-aralan natin sino tayo kay Kristo. And hopefully ay medyo matapos natin ito hanggang mamaya yung purpose. Naninibago ako dito. Mamaya ayusin ko po yung yan. Biblical identity. Basa niyo po. Basa niyo. Ito po yun, yung sa mga nakablank dyan. Sa context ng intentional discipleship, ito yung tamang pagkakakilanlan natin ayon sa salita ng Diyos. Hindi ito nakabase sa nakarang mga experiences natin, hindi rin ito nakabase sa opinion ng tao o sa ating nagawa. Nanggagaling ito kung sino tayo kay Kristo. Ano ho? Actually, ang talagang question ng identity is not the question of who am I, but whose am I? Sino ang nagmamay-ari sa akin? Kasi saan nanggaling yung identity? Doon sa lordship. Doon sa lordship. 'Di ba? Lordship, saka identity. So, ang identity talaga nakabase sa kung sino ang nagmamay-ari sa buhay natin, kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Nanggagaling ito sa kung sino tayo kay Kristo, tayo ay tinupos, tayo ay pinatawad at tinanggap bilang anak ng Diyos. Kaya nga, sa pag-aaral natin ng discipleship, dalawang identity ang dapat maging maliwanag sa atin. Meron po bang mga Kristiyano dito? Paano ka naging Kristiyano? Basically, nung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon, at Lord and Savior. Ang pinag-usapan dito ay identity. Sino ka? Kung si Kristo ang iyong tagapagligtas, sino ka? Ano yung identity na meron ka? Kaya yun yung mga pinag-aralan namin sa Breakthrough Camp. That you are a child of God. Ano pa? Justified, redeemed, forgiven in Christ. Yun ang identity natin. Mula dito yon sa katotohanan ng if Christ is your Savior. But at the same time, if Christ is your Lord, meron ding identity na meron ka. Ano ho? Meron kang identity. If Christ is your Lord, yun yung pinag-aralan namin sa mentoring, ng kababaihan sa Agape, even sa pag-Wednesday.
Inisa-isa namin itong lordship. Kasi dapat talagang maliwanag yung identity natin if Christ is our Lord, base doon sa pagpapahalaga natin sa identity na meron tayo as Savior. Kaya nga, sa banda-banda riyan, yung mga mentoring na meron tayo, ang pag-usapan natin dyan, especially yung natapos na sa Lordship, ano yung tinanggap natin, who are you in Christ as your Savior? Kaya pinapag-aaralan dyan yung justification, marami pa. Pero dito sa Lordship, leadership. O is what? Ownership. If God is our Lord, He is the owner kasi siya ang creator, sino ka? Steward. If God is the owner, R, ruler, yung rulership, because lordship is rulership, yung pagiging hari ng Diyos. If God is your King and Savior and Lord, sino ka? Worshipper. Worshipper. Devotion. Devotion. If God is our loving Lord, hindi siya basta, pag pinag-usapan kasi ang lordship, hindi basta ito may kinalaman sa authority, sa command, sa order, sa utos. But, nakapalob ito sa isang loving relationship, a practical and loving relationship. So, if Christ is your Lord, a loving Lord, sino ka? Ano ang iyong identity? The greatest identity and the highest identity na meron tayo is yung pagiging lover of God. Pagiging lover of God. Kaya dito pinag-usapan yung devotion. If Christ is your Lord and Master, okay? Anong hinihingi? Service. And who are you? Servant. H is holiness, being set apart in Christ. Yun yung ating identity. Tayo ay set apart in Christ. Hindi ka lamang inihiwalay, but you are set apart for Him. Yun yung ating identity. So, iniisa-isa namin ito. Kaya, basically, hindi tayo maubusan talaga ng mga lessons and materials. Intimacy and purpose. And purpose. At salamat sa Diyos, natapos na yon ng mga, parang natapos na ng agape, mentoring, hindi pa. Yung Wednesday natapos na. And then, bago lang nagpapasimula ngayon sa mga youth. Okay? So, identity. Sa context ng intentional discipleship, ito ang tamang pagkakakilanlan natin ayon sa salita ng Diyos, in Christ. Kaya babalik tayo, sino ka kay Kristo bilang iyong Lord, sino ka kay Kristo bilang siya ay Savior. Okay? Dahil dito, hindi na nakaangkla o naka-anchor ang iyong value, ang iyong halaga at direksyon sa iyong performance, kundi sa iyong relationship kay Kristo. Kaya kapag malinaw ang identity, nagiging matatag ang buhay Kristiyano. Hindi basta natitinag ng sitwasyon, hindi basta natitinag ng emosyon. Kaya ilang issue, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng tamang identity or biblical identity sa intentional discipleship? Bakit? Number 1, security in Christ. Kapag malinaw sa iyo kung sino ka kay Kristo, hindi ka na maghahanap ng approval sa ibang tao. Panatag ang iyong puso, meron kang kapayapaan, dahil alam mong you are accepted unconditionally, that you are a beloved of God. Nabubuhay ka ngayon mula sa acceptance, hindi para makuha ito. Alam niyo po, napakaganda nun. We are living as Christians not for acceptance.
But we are living as Christians, as believers, from acceptance. Hindi ka naglilingkod, hindi ka nagsisikap para maranasan mo ang pagtanggap ng Diyos. Kundi, alam mong tanggap ka na, you are accepted in Christ, minahal ka ng Panginoon without condition, yun yung ating isa sa mga purpose ng biblical identity. Kasi, kapag malinaw sa iyo kung sino ka kay Kristo, hindi mo kailangang mabuhay para patunayan ang iyong value, para patunayan ang iyong halaga. Kasi tinanggap ka na ng Diyos, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Kasi nga, maraming tao kasi ang nabubuhay kahit nga Kristiyano na parang laging merong kailangang patunayan. Kailangan kong patunayan yung aking pagiging Kristiyano. On our own, nang wala ang pagtulong ng Panginoon, wala tayong magagawa. Sabi ko nga, malimit ko ang sinasabi, apart from the empowerment of the Holy Spirit, hindi lamang basta mahirap mamuhay bilang Kristiyano, it is impossible. Kaya nga, ang pamumuhay Kristiyano talagang magtutulak sa iyo na una, i-establish mo muna ang iyong sarili sa iyong identity sa kung sino ka kay Kristo. Kasi minsan, kailangan nilang munang kailangan kong ako yung pinakang maging mahusay, pinakang magaling, upang maramdaman ko na yung aking halaga, yung aking value. But it is not. Kasi kung ang problema, kapag doon na nakaangkla ang iyong identity, paano yun pag nawala? Paano yun kung di po ba? So, magkakaroon ka ng disappointment, ng discouragement. Kaya nga bilang mga mananampalataya, ang ating security ay hindi nakabase sa ating performance, kundi sa ginawa ni Kristo. Amen po ba? Bigyan ko kayo ng isang example. Nakarinig na po ba kayo ng ganitong prayer or exhortation? Lord, sana mapangiti kita ngayong umaga sa aking gagawin. Narinig niyo na po ba yung ganong prayer? O nakapag-pray na po ba kayo ng ganong prayer? Parang okay naman, di ba? Pero parang balik tayo sa identity natin in Christ. Okay? Ang Ama nakangiti sa iyo hindi dahil sa iyong ginawa at gagawin, kundi nakangiti ang Ama pag tinitingnan ka sa ginawa ni Kristo. That is our identity. Na para bang ang hirap kayang isipin, lalapit ka sa Diyos, na bago ka lumapit sa Diyos, pag pray ka, Lord, sana mapangiti kita. Na para bang ang Panginoon, bago ka lumapit, hindi ganoon eh. Hindi ganoon ang Diyos eh. Nakangiti na siya sa iyo. Dahil kay Kristo. Yung pagiging Savior at Panginoon natin. Ephesians chapter 1 verse 6. Tingnan nyo. Ephesians chapter 1 verse 6. Pakibasa nga. Okay, pakipindot nga po ang inyong Bible sa Ephesians chapter 1 verse 6. Ba, cellphone na nga lang, ang hirap pang hanapin, Ephesians 1:6. Mm-hmm. English, maganda yung word na beloved. In the beloved. That is our identity. Who are you? Mula dun sa passage na yon.
I am God's beloved in Christ. Pakisabi nga sa iyong katabi, you are God's beloved in Christ. Okay? Di ba mga youth sa Breakthrough Youth Camp, pag sinabi ko, pakisabi nga sa iyong katabi, mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit ka gaganyan-ganyan. You are God's beloved in Christ. Napakahalaga yun sa mga panahon na meron tayong trials, meron tayong mga fear at mga doubts. Lord, I'm God's beloved in Christ. Therefore, kung maliwanag sa iyo yung isang halimbawang yun ng identity, ano yun? You are God's, minamahal ka ng Diyos kahit ka gaganyan-ganyan in Christ. So, ibig sabihin, hindi tayo dapat maging alipin ng opinion ng tao. Hindi na tayo kontrolado ng rejection. Hindi na tayo nabubuhay para sa approval ng iba. Nabubuhay tayo mula sa acceptance ng Diyos, hindi para makuha ito, kundi tayo ay tanggap na. Amen po ba? Nakakatulong po ba yon? Kaya tayo maglilingkod sa Panginoon. Lord, maglilingkod ka, hindi para tanggapin ka o tanggapin ng Diyos yung ginagawa mo, kundi maglilingkod ka mula sa katotohanan na tanggap ka na. Mahalaga po yon. Parang sa victory yun, we are not living, working, and serving towards victory. But we are living from victory in Christ. Basic lang naman, para ma-establish natin yung identity natin, dapat laging merong in Christ. Forgiven in Christ. Accepted in Christ. Beloved in Christ. Okay? Kaya, magandang paalala yon sa atin. Security in Christ. Kaya nga, sa IDMC, ang layunin natin na hindi lamang makagawa tayo ng mga workers, makadevelop ng mga disciples or disciple makers, kundi ang pinakang purpose natin sa IDMC ay makapaghubog tayo, makatulong tayo in transforming disciples na mayroong matatag na pagkakakilanlan kay Kristo. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ang madedevelop natin ng mga disciples ay insecure sa kanilang identity in Christ, nako, ay laging kasi kapag tayo ay disciple kumbaga, ang ibig sabihin, kapag tayo ay secured sa ating identity in Christ, kapag yung ating mga dinidisciple ay secured sa identity nila kay Kristo, hindi sila maglilingkod para mapansin. Hindi sila magdidisipulo para magkaroon ng affirmation. Hindi sila magmi-ministry para patunayan yung kanilang sarili. At hindi sila sumusunod kay Kristo dahil may pressure sa iba. Okay? Sa halip, maglilingkod siya bilang tugon saan? Sa pag-ibig at biyaya ng Panginoon dun sa overflow ng iyong love relationship kay Kristo sa ating Panginoon. At ito rin ang dahilan kasi, mga kapatid, kasi kapag ang identity ng mga dinidisciple natin, maturuan natin silang, umugat sila kung sino sila kay Kristo. Yung po bang yung mga simpleng teachings na ganito, yung Matthew chapter 6, huwag kayong mabalisa. Ang mga liryo nga hindi nagtatanim, ang mga maya hindi sila nagtatanim pero kumakain ang liryo. Alam niyo, ang isang napakagandang phrase doon, especially sa Tagalog, na identity. Alam niyo kung ano? Ikaw pa. Ikaw pa. Pakisabi nga ho sa inyong katabi kung may problema siya ngayon, ikaw pa.
Anak ng Diyos, ikaw pa tanggap ni Kristo, ikaw ba minamahal ng Panginoon? Amen po ba? Let's personalize it. Ako pa? Nakatulong po ba yon sa atin? Kasi pag secured o natulungan nating maging clear ang identity ng ating mga tinuturuan, dinidisciple, sa mentoring group, sa discipleship group, doon nila maunawaan na sila ay mahal ng Diyos, kahit sa panahon ng kahinaan, kahit sa panahon ng struggles, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila. Kaya, pakinggan niyo po ito. In intentional disciple-making culture, hindi natin dinidisciple ang mga tao upang magkaroon sila ng ministry identity. O sino siya? Ako yan, worship leader. Sino siya? Discipleship group leader yan. Ibig sabihin, ministry identity. Kundi ang talagang iporso natin, magkaroon sila ng Christ-centered identity. Christ-centered identity. Kasi ang isang disciple na hindi secure kay Kristo, anong magiging motivation niya lagi? Lagi maghahanap ng acceptance. Ngunit ang disciple na secure kay Kristo, malayang magmamahal, malayang maglilingkod sa Panginoon, at magpaparami ng mga disciple na secure din kay Christ. Okay? Meron po ba kayong tanong? Ikaw ba isang secured na Kristiyano or insecure? Yeah. Kaya, question, saan ko kinukuha ang aking security ngayon? Sa ministry ba? Sa ginagawa mo ba? Sa approval ba ng tao? Sa accomplishment ba? Sa position ba na meron ka ngayon? Saan? Kay Kristo. Okay? Security in Christ. Meron pang isang nakalagay dyan, stability in life. Alam niyo po ba kung saan galing ang estabilyo? Stability. Kaya ang meaning talaga ng pangalan ko is stability. Okay? Stability. Now, isa sa maliwanag na blessing ng clear, Christ-centered identity, yung stability in life. Ang identity kay Kristo ang nagbibigay sa atin ng katatagan kahit may problema, kahit may pagkukulang, even sa time na meron kang accomplishment o tagumpay, hindi nagbabago ang iyong halaga dahil nakaangkla ito saan? Kanino? Sa Diyos. Okay? Kaya hindi ka basta nadadala ng emosyon o sitwasyon. Sinong pwede magpahiram sa akin ng 100? Pangako, ibabalik ko rin. Doble pa. Meron ako nakitang asul. Bakit di mo ibinigay yung asul? Hindi. Okay. Anong value nito? Anong value nito? 100. Kahit mas luma ito? Anong value nito? Anong value nito? Talaga? Kahit madumihan ito? Yes. Ang value mo bilang Kristiyano hindi nakadepende sa sitwasyon mo, sa circumstances mo, sa experience mo, but your value ay nakadepende, ang iyong identity nakadepende, sino ka? In Christ. Amen po ba? Paano yan? Lukot-lukot na. 100 pa rin. Kaya tingnan nyo nga po yung katabi mo, may lukot ba yan?
Oh, 100 pa rin yan. Okay? Kasi alam niyo po kung bakit mahalaga ito. Kung bakit mahalaga na i-establish natin yung ating mga dinidisciple in their identity. Kasi lahat naman tayo dumadaan saan? Sa iba-ibang circumstances. May mga panahon na okay, merong panahon na medyo okay-okay, merong panahon na hindi okay. Kaya pag kinakamusta naman kayo, minsan, kapag alam mo, pag medyo close ka sa iyo, nangangamusta sa iyo, o di minsan hindi naman masamang pag kamusta ka? Hindi okay eh. Yun. Hindi, okay din na magsabi na hindi ka okay. Especially pag nangangamusta sa iyo, alam mong may concern sa iyo. Mga kapatid, kamusta ho kayo? Kamusta kayo? Now, kasi merong mga araw na puno ng maraming blessing, meron namang panahon na parang puno ng pagsubok, hindi pa natatapos, eto na naman. Ngunit ang tanong, ano ang pundasyon ng ating katatagan bilang Kristiyano? Kapag merong dinadaanan yung mga dinidisciple natin na mga unexpected circumstances, trials, testings, paano natin sila tinutulungan? Saan sila kaya nakatayo? Ano? Kasi kung ang ating identity nakabatay sa stability ng buhay, kapag okay ang trabaho, kapag okay ang posisyon, kapag naroon yung tagumpayan, naroon yung accomplishment and others, okay lang yun. Paano pag medyo nagkaroon ng shakings? Kapag ang ating identity so happen na nakabase doon sa mga bagay na yon, kapag merong time na nawala yon, doon tayo matitigatid. Ngunit kapag ang identity natin nakaugat kay Kristo, hindi tayo basta-basta matitinag ng mga pagbabago sa ating situation. Amen? Hindi nawawala ang pagmamahal ng Diyos kahit tayo ay merong kabiguan. Hindi nababawasan ang ating halaga kahit may mga lukot, kahit minsan merong mga hindi magandang circumstances. Why? Sa context ng intentional disciple-making culture, maganda talaga ng ating i-pursue ay ang paggawa ng disciple na secure sa kanilang identity. Kasi kapag dumating yung mga trials and testings, doon talaga minsan natetest yung root. Minsan kasi ganito napakasibak namang kapatid niyan. Kahit, di ba? Sinasabi natin, ready na yan. Ready na yan. Kasi nga, hindi po ba? Sipag, masigasig, ready na yan. Ilagay natin sa ganito. Ilagay natin ipagawa natin sa Kanya. Tapos dumating ang mga problema, mga testings. Yun na. Sa halip na makapagpatuloy, nawawala. Why? Kasi ang talagang question is, it is not the question of, are you ready? But it is the question of, are you what? Narinig ko na kanina. Are you rooted in Christ? That's the question. Are you rooted? Malalim ba yung pagkakaugat? Especially sa kanyang identity in Christ.
Kasi kung ating identity ay nakabase sa mga external circumstances, and it so happen na mababaw ang pagkakaugat natin sa ating identity in Christ, dumarating talaga na kapag dumating yung mga testing, mauuga ka. Mauga yung mga ating dinidisciple. Kasi ang matatag na disciple maker, hindi sumusuko kapag mahirap ang process. Amen po ba? Dahil alam niyang ang kanyang halaga, hindi nakabase sa kanyang ginagawa, kundi sa kung sino siya kay Kristo. Nakakatulong po ba ito sa inyo, mga kapatid? Kaya, magandang tanungin natin as we reflect on this and a challenge din. Kapag dumarating ang mga problema bilang Kristiyano, saan ka nakaangkla? Saan ka naka-anchor? Sa emotion ba? Sa sitwasyon ba? Minsan, even sa amin na mga pastor, minsan merong nagtanong sa akin sabi niya, Pastor, kailan sa buhay mo bilang pastor na masasabi mong that you are really secured, you are really satisfied, and you feel significant sa iyong ministry? Ang aking naging sagot, sabi ko, pag okay ang ministry, kapag nakita kong lumalago, kapag nakita kong, kumbaga, may bunga sa ministry, kapag nakita ko na positive yung mga nangyayari, merong momentum, sabi naman niya, pero ang reality ng ministry, hindi lahat ng pagkakataon okay. Hindi lahat na-appreciate ka. Meron din mga pagkakataon na hindi ka naunawaan, hindi ka walang affirmation, kundi nakikriticize ka pa. Paano kung, nasusundan niyo po ba ako? Paano yung security mo? Paano yung satisfaction? Do you feel more secured or insecured? Paano yung satisfaction mo kapag hindi maganda ang nangyayari? Naroon pa rin ba yung satisfaction mo kaysa nung panahon na okay ang nangyayari? Sabi ko, parang, yun nga, parang nauuga yung satisfaction mo, yung significance mo, yung security mo pag hindi maganda ang nangyayari. Sabi niya, therefore, pinagbabasihan mo ng identity mo, ito ang problema mo, pastor. Talagang diniretsa niya ako. Ang problema mo, pastor, ini-establish mo ang iyong identity saan? Sa resulta ng ministry. Sa mga nangyayari. At doon ko talaga naisip. Kasi kung sasabihin mong mas less satisfied ka, less secured ka kapag hindi nangyayari, then ang security mo, ang identity mo sa ministry. Na-gets nyo? And then I realized, sabi niya, for me, pastor, kasi mentoring session yun, for me, pastor, yung the fact na alam, God knows everything about you. Your sin, your insecurities, your lahat, mga negative. God knows everything about you. And yet, tinawag ka ng Panginoon and isinasama ka niya ngayon sa isang perfect na layunin in spite of your imperfections. Yun yung security natin. Hindi yung ginagawa mo, kundi yung Diyos na tumawag sa iyo. Magmula noon, nakalaya ako doon sa maraming pagkakataon na dumarating yung discouragement, dumarating yung... Kaya nga, kung mapapansin nyo, lagi kong sinasabi, dalawa, kahit tatlo, apat pa nga lang kami kanina, kahit kayo lang apat, ituloy natin. Ang gusto kong i-impart sa inyo doon ay hindi doon nakabase sa bilang. Hindi doon nakabase sa bilang.
kundi nakabase, ito yung kalooban ng Panginoon. The fact na ikaw ay humakbang, ginawa mo yon, praise the Lord. Hindi mas accepted ka kapag 100 yung kaharap mo, tapos pagtatatlo na lang ay, kundi yung katotohanan, sinasama tayo ng Panginoon sa kanyang gawain, that's enough. At tinawag niya tayo, in spite of, that's enough. I'm secured. I'm happy. I'm satisfied in Christ. Okay? Nakatulong po ba ito sa atin? Bakit mahalaga ang identity sa intentional discipleship? Because ito magbibigay sa atin as disciple ng strength for living. Kapag alam mo, kapag alam mong bago ka ng nilalang in Christ, in your creation, in your creature, kay Kristo, nagkakaroon ka ng lakas na talikuran ang kasalanan. Hindi ka na nabubuhay sa guilt, kundi sa biyaya ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang magbago araw-araw. Okay? Kasi kapag malinaw sa atin kung sino tayo kay Kristo, nagkakaroon tayo ng strength upang mamuhay saan? Ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang biblical identity ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng security, okay, ng katatagan, nagbibigay din ito sa atin ng kapangyarihan para sa araw-araw na pamumuhay bilang alagad ni Kristo. Ang sarap kayong maglingkod sa Panginoon na naglilingkod ka hindi dahil para matuwa ang Diyos sa iyo. Naglilingkod ka hindi para mapangiti mo. Kasi parang ang hirap kayang maging isipan natin na merong Diyos na parang referee lagi na naghihintay na magkaroon ka ng violation. 3 seconds. May violation. Hindi ganun ang Diyos eh. Hindi ganun ang Panginoon. Narin yung kanyang buong pusong pagtanggap. Tapos, alam niyo po ba kung saan napiplease ang Panginoon sa atin sa paglilingkod? Napiplease ang Panginoon sa ating paglilingkod kung yung paglilingkod na yon ay sa overflow ng ating appreciation, sa overflow ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Doon nagagalak ang Panginoon. Hindi yung nagsisikap ka para maging katanggap-tanggap ka sa Diyos. Hindi ganoon eh. Babalik tayo sa ating, babalik tayo sa paglilingkod based on our strength. Kapag ang isang tao naniniwalang siya pa rin ay alipin ng kasalanan, ano mangyayari sa kanya? Madali siyang babalik sa kasalanan. Kaya nga, sa ating mga mananampalataya, avoid praying like this. Lord, patawarin niyo po ako, Panginoon, kasi ako po'y makasalanan. Hindi ka na makasalanan. Do you follow? Ikaw ay pinatawad, tanggap kay Kristo na minsan ay nagkakasala. Pero hindi ka na makasalanan. Nakuha niyo po? Why? Iba kasi yung makasalanan sa nagkakasala. Sino ho dito ang Kristiyano na hindi na nagkakasala? Meron po ba? Pakitaas ng kamay. Sabi ng Bible, sinungaling. Ano ho? Nagkakasala. Iba ito eh. Itong word na makasalanan is what? Identity. Identity. At bilang mga tinanggap kay Kristo, pinatawad kay Kristo, hindi na makasalanan ang iyong identity.
Nasundan niyo po ako, mga kapatid? You are God's beloved, justified, accepted, child of God. Though minsan, nagkakasala pa rin tayo kasi narito pa tayo sa katawan na apektado ng kasalanan. Okay? Kaya nga, kapag ang isang mananampalataya, naniwala siyang mahina pa rin siya at walang pag-asa, madali siyang susuko. Kasi identity. Kapag iniisip niyang hindi siya magiging kagamit-gamit sa Diyos, so hindi siya maglilingkod ayon sa calling ng Panginoon. Ngunit ang sinasabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay naka-Kristo, siya'y bago ng nilalang. Okay? So maliwanag po ba yun, mga kapatid? So binigyan lang natin ng konting emphasis or highlight na ito. Kaya nga sa IDMC, as we pursue intentional disciple-making culture, hindi sapat ang pagtatransfer ng information. Katulad ng ginagawa natin, kailangan magkaroon ng transformation. Ang transformation ay nagsisimula saan? Nagsisimula saan? Identity. Identity. Di ba Romans 12 verse 1? Makikita natin doon yung napakagandang identity natin in Christ. Sabi ni Paul, kapatid, in view of God's mercy, okay, in view of God's mercy, offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to Him. So, kung ating susundan o babalikan yung mga naunang sinabi ni Apostol Pablo, talaga inisa-isa ni Apostol Pablo kung sino tayo kay Kristo, kung ano yung ginawa ni Kristo. Kaya pagdating doon sa Romans 11:33, sabi niya, sino ang makakaunawa sa lalim ng yaman ng Diyos? Paano ang isang katulad ko ay mamahalin niya? Paano ang isang katulad ko na nagrebelde at naglumapastangan sa Diyos ay aabutin pa rin niya? Tapos ang sabi niya, sino makakaunawa saan? Sa kapasyahan ng Diyos. Ano yung decision niya? Na ako'y iligtas, at ang decision niya na para tayo iligtas, yung pag-ibig niya nagtulak para ibigay ang kanyang bugtong na anak. And then sabi niya, sino ang makakaunawa? Saan? Sa kaparaanan ng Diyos. Pansinin po niyo yun sa Tagalog, inisa-isa yon. Kayamanan, kapasyahan, kaalaman, kaparaanan. Sino makakaunawa sa kaparaanan? Ano yung kaparaanan na sinasabi niya? Na ako para iligtas, ang anak niya, kailangan mamatay sa akin. Ang Diyos ba, may utang na dapat nating bayaran? Sabi ni Paul, for from Him, through Him and to Him, soli Deo gloria, pagdating ng Romans 12 verse 1, therefore, offer your bodies as living sacrifice. Ikaw ay pag-aari ng Diyos, lahat ng meron ka, galing sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, at para sa Diyos, offer your bodies as living sacrifice. And then pansinin niyo, pagdating doon sa verse 2, but be transformed by the renewing of your mind. Alam niyo po kung saan unang-unang magre-renew? Sa pagtingin mo sa iyong sarili. In Christ. Therefore, for example, ganito. Halimbawa, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, ako'y magnanakaw. So, ang trabaho ng magnanakaw is what? Magnakaw. Kaya pag bumulong ang dyablo o nakawin mo yon, di ba, magnanakaw ka? O sige, nanakawin ko ito. Kasi yun yung aking identity. Pero, nung tumanggap ka na kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas,
hindi ka na magnanakaw. Tama po ba? You are God's beloved in Christ. Redeemed, justified, forgiven. Tapos bubulong uli ang kaaway. Oh, kita mo yan? Walang nakatingin. Nakawin mo. Di ba magnanakaw ka? Anong transformation sa isip? Aba, hindi na ako magnanakaw. Ako'y kay Kristo na. Kung hindi na ako magnanakaw, so hindi ko yun nanakawin. Simple illustration and practical application as saan nagmumula talaga ang transformation? Sa pagiging rooted, sa pagkakaroon mo ng kaunawaan sa iyong identity in Christ. Sino ka ba? Dati chismoso ka. Nung nakakilala ka, meron bang Kristiyanong chismoso? Hindi pwede. Hindi pwedeng ikaw ay Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos. Kaya ang transformation talaga is what? Nagsisimula sa identity. Therefore, kung meron tayong mga dinidisciple na parang bang hindi nagbabago, bakit parang walang transformation? Baka ang isang focus na pwede nating maging focus sa pagtuturo is to help them be established in their identity. In their identity, especially sa pagiging Savior ni Christ. Mahal ka ng Panginoon, tinatawag ka ng Panginoon, tanggap ka ng Panginoon. Tapos, saka mo ipapasok yung identity niya bilang si Kristo ay Panginoon. Kung mahal ka ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon ang kanyang buhay sa iyo, nung tinanggap mo si Kristo, therefore, hindi ka na, si Kristo na nagmamay-ari sa iyo. Siya na ang Panginoon ng buhay mo. Then serve Him, obey Him, worship Him, follow Him. Kasi, kapag hindi malinaw ang identity, madaling bumalik sa dating buhay. Madaling bumalik sa matalo ng tukso. Madaling sumuko sa mga spiritual disciplines, prayer, worship, devotion. Madaling mawalan ng passion sa prayer, sa ministry. Madaling maniwala sa kasinungalingan ng kaaway. Kaya sabi ng kaaway, walang nangyayari, sumuko ka na. Pero kung establish ang iyong identity, alam nyo ba, hanggang ngayon, ang target ng kaaway para mapahinto ka, para maging defeated ka, alam nyo ba ang laging atake ng kaaway is identity. Sino ka? Kay Kristo. Why? Kasi even ang Panginoon nga nung siya'y tinutukso ng dyablo, sabi ng dyablo, if thou art Christ, identity yon. So ang atake niya, identity, patunayan ng Panginoon ang kanyang identity, ang kanyang pagiging Panginoon, ayon dun sa gustong mangyari ng kaaway. At yun ay malayo sa kalooban ng Panginoon. And the same thing with us. So, especially sa mga kabataan, narito tayo ngayon sa kultura na very, kumbaga, prevalent yung tinatawag na culture of cancellation and validation. Hindi po ba? Parang laging gustong ma-validate kahit nga sa social media. Parang mas maraming ang ganda naman ito, 1,300 yung likes. Okay. But in IDMC, ang layunin, hindi lamang magkaroon ng maraming sa atin as a church, kundi we pursue, hindi lamang maging marami ang attendees, kundi magkaroon ng transformed disciples. Saan ang galing yung transformation na yun? Overflow ng kanilang maliwanag na pagkakilala at pagkaalam, pagkaunawa sa kanilang identity in Christ. Sa paggawa ng disciple, may mga pagkakataon na pwede tayong mapaharap sa mga sitwasyon na ito ang ating maririnig. Ganito na talaga ako .
Narinig niyo na po ba yung ganong mga, talagang ako'y magagalitin. Paulit-ulit. Kumbaga, yung ganong mga negative na identity. Ngunit bilang disciple maker, kailangan natin silang tulungan na makita nila hindi lamang yung kanilang kasalanan, kundi yung kanilang identity in Christ. Okay? Dahil ang tunay na pagbabago hindi nagsisimula saan? Sa effort, sa pagsisikap. Nagsisimula ito sa tamang pagkaunawa kung sino tayo kay Kristo. Kapag malinaw ang ating identity, nagiging possible ang transformation. Kapag malinaw ang identity, mas nagiging madali ang obedience. Kapag malinaw ang identity, nagiging matatag ang disciple kahit sa gitna ng pakikibakang espiritual. Kaya ilang tanong sa aking pagtatapos. Pwede nating tanungin yung ating sarili. Ako ba'y namumuhay sa aking dating pagkatao o ayon sa aking bagong pagkakakilanlan kay Kristo? Ano yung mas nakikita? Yung dating si ako o yung bago nang si ako kay Kristo? Siguro magandang tanungin, yung katabi, tingin mo sa akin. Okay? Kapag alam mo kung sino ka kay Kristo, magkakaroon ka ng lakas para mamuhay para kay Kristo. Tingnan niyo po, pakinggan niyo po ito. Identity produces maturity, maturity produces ministry, and ministry produces multiplication. Okay? Kaya sa IDMC, ang tunay na pagpaparami ng disciple, nagsisimula hindi sa program, kundi sa mga mananampalatayang alam nila kung sino sila kay Kristo. Okay? So, ano po yung tatlo? Security in Christ, stability in life, and strength for living. Bago po ako magpatuloy, siguro magkaroon lang tayo ng konting discussion, mga 5 to 7 minutes, okay, sa inyong group. Paanong nakatulong sa atin itong mga points na ito? Yung significance ng identity. Magandang magkaroon din tayo ng sharing time. O, naka-identify ka ba doon? Nakita mo ba yung sarili mo doon? Okay, so paano ka tinamaan? May mga tinamaan ba dito? Okay, yun, pwede nating i-share. Tinamaan ka ba? Saan ka tinamaan? Itatama mo ba? Yun yung mga magandang usapan. Okay? Even mga 5 to 7 minutes. So, kayong tatlo, yan. Meron po ba kayo natutunan sa ating session?
Kasi usually ang problema, especially ng mga bago, identity. Yun ang kalimitang struggle nila, identity. Mas-secure sila kapag maraming ganito, insecure sila kapag wala ng ganito. Alam niyo ang problema doon, identity.